Hey guys, sigurado marami po sa inyo na gustong bumili ng Infinix Hot 50 Pro Plus pero natatakot po sila sa AMOLED curved display at sobrang nipis na design ng smartphone na to. Meron po siyang 8.5 na SRP at kung sakali man po na ayaw nyo ng smartphone na to at gusto po natin ng flat display lang, ang isang option po natin na makukuha dyan is itong si Infinix Hot 50. Ang problema guys is medyo makapal po ang smartphone na to at wala po siyang AMOLED display dito dahil meron lang po siyang IPS LCD display. Kahit I think, kung sakali man po pagkasamahin natin yung dalawang gusto po natin sa smartphone na to, gusto po natin ng flat na display na merong AMOLED display, eh hindi po natin makukuha yon. Dahil dito naman po si Infinix Hot 50 Pro Plus, naka-AMOLED po siya pero naka-curved display. What if guys, kunin natin yung manipis na body at yung flat na display? Ito na po ang sagot guys. Itong Infinix Hot 50 Pro. Meron po siyang 8,000 na SRP ngayon at kakalabas lang po niya. At nakuha ko lang po siya sa may Lazada ngayon ng around 7,000. Medyo hindi ganun kanipisan yung smartphone na to. Saktuhan lang po siya. Yan. Hindi po siya ganun kanipis at hindi rin po siya ganun kakapal. Literal na nasa gitna po yung smartphone na to ng dalawang smartphone na to guys. Yung kulang dito na ayaw natin at yung kulang din dito is nandito na po sa smartphone na to. At sa gitnang presyo din guys. Dahil 7,000 yung kanyang SRP. Ito naman is meron siyang 8,000. Ito naman itong mas mahal is meron po siyang 8,500 na SRP. Pero sa majority po ng mga specs nila is hindi po tayo nagkakaiba dyan. Meron po siyang 8256 na version. Helio G100 na processor. 7.4mm na premium slim design po siya. At dito sa may package po niya is meron po siyang, syempre may case na kasama yan. Jelly case po siya. Saka itong charger niya guys, na meron 33 watts. Saka syempre naka Type-C na cable yan. Yan, 33 watts sa charger, 5,000 mAh sa battery, Infinix AI, 120Hz sa refresh rate, at meron po siyang 4-year durability sa kanyang battery dyan. At kung sakali man po bitin tayo sa may display na to, ito guys, Infinix Hot 50 Pro. Meron po siyang AMOLED display, at meron din po siyang Helio G100 na processor, at 8256 po na version. Sa kanyang camera guys, meron po siyang 50 megapixel din. Same po ng dalawa na yan. Pero kung sakali man po na ayaw natin ng ganitong klase ng display, na flat display nga, nandito guys, Infinix Hot 50 Pro Plus. Pero napakanipis nga po niya at saktuhan lang din ang design para sa akin. Pero kung sakali man guys, napipili po ako sa tatlong smartphone na yan, still itong AMOLED curved display pa rin po ang pipiliin ko. Iba pa rin talaga ang dating sa akin ng ganitong klase ng smartphone. Compare sa mga naka-flat display, na kahit naka-AMOLED sila, still nagagandahan pa rin ako sa ganitong klase ng display. Pero syempre ako lang naman yan dahil siguradong marami pa rin sa inyo ay ayaw ng ganitong klase ng display. Lalo nga sa mga mahilig mag-games, saka mahilig manood ng mga movies sa mga smartphone nila. Kaya ito guys, magandang option po ang smartphone to ngayon. Kung ganitong klase ng display ang hinahanap natin, na merong hindi ganong kakapal na smartphone. Pero sakto lang guys yung kanyang nipis dito. Pero sa performance nga guys ng Infinix Hot 50 Pro, still same pa rin po sila ng dalawang smartphone na yan. Dahil meron po siyang Helio G100 na processor. Still guys, yung kaya po ng smartphone na to, kaya rin po ng Infinix Hot 50 Pro. Dahil nga pares lang naman po sila ng processor na merong Helio G100. Sa may camera naman niya guys, ito yung mga sample picture natin. I think okay pa rin naman yan. Maganda pa rin naman ang mga picture quality ng tatlong smartphone na yan. Ano man yung piliin natin dito guys, I think hindi naman kayo mabibigo sa kanila. Makakakuha naman tayo ng mga decent na picture dito. Sadyang ang pamimilian na natin dito guys, is yung kung gusto ba natin ng manipis sa smartphone na merong AMOLED curved display. Or AMOLED display naman na hindi siya naka-AMOLED curved display. Yung naka-AMOLED lang po ang pipiliin natin. Pero kung sakali man guys na ayaw natin ng ganitong klase ng display, andito nga guys si IPS LCD display. Binigay na lahat ni Infinix guys. Yung depende sa pangangailangan natin sa isang smartphone. Nasa sa atin na po kung ano dyan yung pipiliin natin. Yun lang muna guys yung mabilis na unboxing ko dyan. Thanks for watching.